Welcome sa Sarap Pinoy. Ang lulutuin natin sa araw na ito ay ginataang lapu-lapu Bicol Express style. So, ang ating mga sangkap ay meron tayong lapu-lapu, sitaw, green chili, onion, red chili, ginger, at dinikdik lang natin yan, at saka garlic. So meron din tayong fish sauce, vinegar, coconut milk, at the black pepper. So ang una natin gagawin ay ilalagay natin siya sa lutuan natin. So gagawin natin ay ipapaksiw muna natin siya. So lalagay natin una ang ginger, sasapin natin sa ilalim para hindi siya dumikit. Ayan. So, tapos garlic, lalagay din natin sa ilalim. Ayan. Tapos onion, lalagay natin din sa ilalim. And then, sunod natin ilalagay yung isda, yung lapu-lapu. Ayan. Arrange natin yung lapu-lapu natin. Ayan. Tapos, lalagay rin natin yung remaining na onion sa ibabaw ng lapu-lapu. Tapos, yung sili. Ayan. Kung gusto nyo mas maanghang na maanghang, pwede nyo dagdagan pa ng sili. Talagang para talagang maanghang talaga siya. Itong ginamit ko na chili green, since walang sililong dito or yung chili finger kung tawagin, ay yan yung ginamit ko na chili. So, ang gagawin natin, papaksiwin muna natin. So, lalagyan natin ng suka. So, ang suka about 100 ml of vinegar. And then, yung black pepper. And then, salt. So, ang fish sauce, i-apply natin mamaya pag nilagay na natin yung gata. So, una, gagawin natin, lulutuin muna natin yung ating, papaksiwin muna natin. So, just only vinegar ang nilagay natin. So, no matter kung hindi man siya ganong maluto talaga doon sa vinegar, pero at least important doon ay papasok yung lasa ng vinegar sa isda. Kasi lalagyan pa natin siya ng gata at i-reduce yung gata hanggang sa parang maglalangis na siya para mas masarap. So, lulutuin na natin. So, ayan. Nilagay na natin at hintayin natin maluto, kumulo. Then, atin tatakpan siya para mas madali siyang maluto. Alright. So, hintayin natin siyang maluto. So, titingnan natin kung medyo luto na ba or medyo patuyo na ba. So, hindi pa. So, kailangan medyo tuyo talaga siya bago mo ilalagay yung additional ingredients na yung gata. So, takpan natin siya uli para maluto. So, ayan, patuyo na siya. So, ngayon, ang gagawin natin, dadagdag na natin yung coconut milk. So, lagay natin yung coconut milk. Ayan. Ubos natin yung isang can ng coconut milk. Then, i-reduce natin hanggang sa maglalangis na siya. Para yung lasa talaga, mo talaga yung talagang creamy ng coconut milk. And then, ngayon, idadagdag na natin yung sitaw natin. So, yan. Dagdag natin yung sitaw. Yan. And then, lalagyan na natin siya ng konting
patis. Siguro mga 2 tablespoon. Kasi naglagay na tayo ng asin kanina. So, itong 2 tablespoon para na ito sa coconut milk, yung pagpalasa niya. So, ngayon, hintayin natin na kumulo at i-reduce natin. So, siguro mga about 10 minutes. So, i-check natin. So, babalikan natin siya. So, titingnan na natin kung anong nangyari sa ano natin, iluluto natin. O, ayan. Malapit na siya. Ano na siya? Naglalangis na yung gata. So, lalagay, ano natin sa ibabaw ng isda para yung lasa talagang ano rin, pantay. Ngayon, titikman natin siya. Wow! Talagang pumapalo yung anghang. Talagang bikol na bikol ang dating talaga. So, okay na ito. So, kasi malapot na yung sauce niya, yung gata niya. So, very creamy na siya. Ayan. So, inurasan ko yung pagluluto hanggang sa lumapot siya, hanggang sa nag-reduce siya, about 15 minutes. So, ipi-plate na natin siya. So, ayan, ipi-plating na natin siya. So, una natin kunin yung ulo niya. Kasi iniwa natin siya ng 3 hiwa. Kasi masyadong mahaba siya sa lutuan. So, hindi siya magkasya. Yan. Ilalagay natin yung isa pang hiwa niya. Yan. Tapos, ilalagay natin sa ibabaw yung mga ingredients niya para mas masarap siya. Ayan. Tapos yung sauce niya, lalagyan natin. Ayan, ang sarap niya. Ang bango. Alright. So, meron na tayong ginataang lapu-lapu, Bicol Express style. So, kung ang video na ito ay informative sa inyo, please don't forget to subscribe, Chef Sid. So, thank you very much for now. Bye-bye.